Yung obligasyon din po namin ayon sa ating saligang batas, sabi ni Chua. Kami rin po, meron din kaming mga kampanya na tinutugunan sa kanya-kanyang distrito, pero at the end of the day, we have to do our job as mandated by the Constitution. Sa laban naman kontra sa krimen at sa droga, ito po ay aming paniniwala ay hindi naman po kailangan na pumasok tayo sa kaharasan na maraming nasasaktan, na maraming pinapatay, na libo-libo na Pilipino ay hindi na natin nahanap at nawala na lang bigla. Yan po ay hindi po tama para sa amin yun. May tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan. Yun ay sa pamamagitan sa buo na suporta sa ating mga kapulisan, sa ating mga local government units. Dahil sila po ang talagang namamahala na matiyak na maganda ang takbo ng buhay, na ligtas ang ating mga kababayan at hindi sila kailangan mag-alala na sila'y masasaktan, sila'y mananakawan, sila ay papatayin. Sa ekonomiya naman at sa trabaho, hindi natin kailangan umasa sa mga illegal na mga gawain kagaya po ng pogo na ginawang pugad ng pagsasamantala sa ating mga kababaihan, naging pugad ng karahasan. Kaya po tayo binan na po natin yan at hindi po tayo papayag na babalik yan dahil nakita na natin na napakasama ang nangyari sa ating mga kababayan dahil po dyan sa pogo. Ang solusyon po ay hindi sa mga illegal na gawain. Ang solusyon po ay nasa tunay na trabaho, nasa magandang kabuhayan at suporta sa maliliit at sa mga nangangailangan. Tingnan niyo yung data natin, di ba? The system that was implemented in the past administration at saka ang system in this current administration. Makikita nyo, yung 16 to 22, ang daming operation. Pero yung drugs confiscated, napakakonti. Crime lab data yan. Hindi po pwedeng baguhin yan. Yung previous anti-drug war, operations at patayan lang ang focus. Wala dun sa confiscation. Di ba? O ito, talagang yan. Paninindigan ko yan ng aking retirement pay. Kung hindi totoo yan. Tataya ko retirement pay ko dyan kung busisiin ang data niya. Very much, Mr. President, my dear colleagues in the Senate. For only the second time in my entire 6 years in this chamber, I am compelled to rise on a matter of personal and collective privilege today to express my grave disappointment over the process by which this body ratified the 2025 Bicameral Conference Committee report and my utter and complete dismay over what the Congress has submitted as the budget of the Republic for the year 2025. Paumpisa ngayon ang piyesta ng pelikula, ang Metro Manila Film Festival. Ngunit ang umaalingaw-ngaw sa aking isipan ay ang dating sigaw, walang himala? Wala nga bang himala sa nakalipas na Bicam? 10 ng sambayanan, pakiwari ko na may himalang naganap. Nalabag sa patakaran natin dito sa Kongreso. Himalang lihim na ginawang pulubi ang Pilipinong animoy nanlilimos at naghihirap sa harap ng mga ganid at makapangyarihan. Maging ang ating Pangulo, aking kapatid, ay nagduda na at nagpapasalamat ako na kaninang umaga ipinagpaliban muna ng palasyo ang pagpirma ng 2025 budget sa Biyernes, ika-20 ng Disyembre. Sila rin kaya, tulad ko ay nagtatanong, wala bang himala? Babalangkasing ko ang mga pangyayari. 22 July 2024, the President submitted the proposed national budget to Congress, the NEP. August 15, 2024, the Senate began conducting budget hearings at the subcommittee level. As the Vice Chairman of the subcommittee charged with the budget of the DSWD, I conducted 2 hearings on the DSWD budget on 16 September 2024 and 14 October 2024. Brought by my experience last year when ACAP
a certain ACAP was inserted into the DSWD budget and 12 billion was added to the COMELEC budget to allow the conduct of a plebiscite on a people's initiative. Yung malaking panlilin lang sa sambayanan na pirma na sa panahon din ng Kapaskuhan, pilit na isinagawa ng iilan like a thief in the night, ika nga. Lumiham pa ako sa aking Pangulo ng Senado sa pamamagitan ng ating Finance Chairperson, Senator Grace Poe, na natanggap ng kanilang mga opisina noong 5 ng Nobyembre 2024. Nakiusap ako sa kanilang gawing klaro ang bicameral conference at magkaroon ng diskusyon kasama ang mga miyembro ng Kongreso bago magsimula ang formal na pagpupulong sa BICAM. Dapat konsultahin muna mga Vice Chair ng Committee on Finance tungkol sa inimumungkahing pagbabago sa budget ng mga ahensyang nasa ilalim nila. Pati na rin ang mga malaking pagbabago sa GAB ay dapat pinag-uusapan ng mga miyembro bago ipasa. Na walang lihim, walang gulatan, higit sa lahat, walang himala. Sa hindi maalamang dahilan, ni wala akong natanggap na kahit anong tugon. Hindi pinakinggan ang aking pakiusap. A caucus among the senators was held on the 26th of November 2024. This would have been a good time to discuss the concerns that I and many of my colleagues had on the transparency of the BICAM process. To my disappointment, the budget was not even raised in the caucus. On November 28, 2028, the first bicameral conference meeting was finally conducted. Senator Bato de la Rosa manifested that before the members of the BICAM be asked to sign the BICAM report, they must first be given enough time to read it over and over again and check everything para hindi naman tayo magmukhang tanga after signing. Senator Grace Poe acceded to his request. Notwithstanding the request of Senator Bato and the agreement thereto of Senator Poe, no BICAM report was given to me and many, if not most of my colleagues before the date designated for the signing of the BICAM report. Dumating ang ika-11 ng Disyembre, ang petsa ng pangalawa at huling BICAM meeting. Uulitin ko po, ang ikalawa at huling meeting nitong BICAM na ito. Minabuti kong hanapin ang mga papeles at dokumento bago sana magsalita at magbigay ng anuman reaksyon. Ngunit sa kasamaang palad, hanggang ngayon lahat kami ay nangangapa sa dilim. Walang mga detalye o paliwanag, ni walang konkretong numero. Ang tanging hawak ko ay ilang datos ng DSWD na tila nilapastangan, sabay ang PhilHealth, sabay na rin ang DepEd. Kaya't sa kabila ng pagnanais kong makisama, hindi ako pumipirma sa kahit anong papel hinggil sa BICAM report na yan. At nagsusulong magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto para lamang ipasok ang AKAP, lakihan ng labis-labis ang MAIP, at pagpiestahan ang DPWH. Paano naman ako pipirma sa blankot kulang-kulang na papel? The majority of the Senate contingent signed the signature page of the BICAM report. However, several of the senators soon refused to sign the rest of the report when they saw the drastic and inexplicable changes reflected therein. It was only at 6:14 p.m., much later that day, that my office finally received through an email, apparently a signed copy of the BICAM report. At approximately 8:20 p.m., members of the Senate purportedly ratified the BICAM report viva voce of the 2025 General Appropriations Bill. Uulitin ko po, purportedly ratified. Malaking himala. Sabi nga nung dekada 70, ayos na ang buto-buto. Nakakalungkot ang nangyayaring ito, and we should all be disheartened by the manner our BICAM was conducted, by the means the BICAM report was ratified. It is, after all, a very important, perhaps the single most important piece of legislation we pass each year. Isang yumaong miyembro ng Senado ang nirerespeto ng lahat na si Senator Dominador Aytona, anak ng Bicol, once defined the national budget, the General Appropriations Act, as the economic program of government designed for the people's benefit in numbers and figures rather than words and letters. This week, the greatest power of the legislature, the power of the purse, has been trivialized and wantonly squandered. Ito ba talaga ang BICAM report? Ang programa ng gobyerno para sa sambayang Pilipino na hirap na sa buhay? O para sa kapakanan ng iilan lamang? I also attempted to obtain a CCTV footage of the reported ratification of the 2025 BICAM report. For some incomprehensible reason, the Senate Secretariat refused to oblige.
alleging that a non-existent data privacy regulation prohibited my being provided a copy. They seem to forget that sessions in the Senate are public and are even live-streamed nationally. Nonetheless, the transcript reveals that the viva voce voting was conducted. Did we bother to ascertain how many senators were actually present on the floor at the time?